Sa ngayon, tinatanaw ko ang mansyon na tila napapalibutan ng maiitim na aura. Tila hahatulan ng kamatayan ay sinumang magtatangkang pumasok rito. Tama ba ang desisyon ko na malaman ang panig nila? Tama ba na pakinggan ko sila? Handa ba ako sa maririnig ko? Tinignan ko ang oras, 8:30 p.m. Isinuot ko ang gloves at itim na face mask sa mukha ko. Hindi na ako dumaan sa entrance dahil alam kong hindi ako papapasukin doon. Dumaan ako sa likod at hindi pa rin sila nagbabago. Tuwing 8:30 ay mahina ang kanilang depensa at seguridad dahil oras ito ng pahinga nila. Mamayang 9 p.m. magsisimula ang matinding seguridad sa mansyon. Umakyat ako sa bakod, tumalon pababa. Naglakad ako sa mga blind spots na hindi abot ng CCTV. Umakyat ako sa puno na nakakonekta sa veranda ng opisina ni Mr. Max. Huminga muna ako ng malalim bago tuluyang tumalon papasok sa veranda. Napakatahimik at tila isang mahinang ingay ay maaalarma ang lahat ng tao. Binuksan ko ang glass door at pumasok sa loob. Madilim ang kwarto at tila walang tao rito. Damn, wrong timing ata dahil wala siya rito. Naglakad pa ako papasok habang inaaninag ang buong kwarto. Wala ngang tao. Siguro ay pangitain nito na wag ko nang ituloy ang bala ko. Tama, wala na akong pakialam sa kanila. Napagdesisyonan ko nang umatras at lumabas. Ngunit bago pa ako makapaglakad ay tila naramdaman ko ang isang bagay na papalapit sa akin. Agad akong umiwas at napatingin dito. Damn, daggers. Kahit madilim, ay ramdam ko ang pagsugod sa akin ng isang tao kaya't agad kong inihanda ang sarili ko. Sisipain sana niya ako ngunit naiwasan ko ito. Gumanti ako ng suntok sa kanya ngunit agad niyang nahawakan ng kamao ko at pinaikot ang kamay ko. Damn, mamamatay na ba ako dito? Siniko ko siya sa tagiliran at natamaan naman siya kaya't napaatras siya ng konti. Hindi pa ako nakakabawi sa sakit ng kamay ko nang maramdaman ko ang masakit na sipa niya sa tiyan ko. Damn! I cursed. Napaupo ako sa sahig at umubo ng dugo sa sobrang lakas ng impact ng sipa niya. Tila nangihina ako at hindi na makatayo. Shit! Gano'n na ba ako kahina? Oo, sadyang malakas talaga siya. Tila nanlamig ang buong katawan ko nang marinig ko ang pagkasan ng baril. Hindi ko makita ang paligid dahil sobrang dilim at hindi ko rin makita ang kalaban ko. Pero isa lang ang alam ko, he's ready to kill me. Naramdaman ko ang marahas niyang paghawak sa leeg ko at sinakal niya ako. Ramdam ko rin ang malamig na bakal na nakatutok sa sentido ko. I commend your bravery, but too much bravery is stupidity. Ramdam ko ang panlalamig ng katawan ko nang marinig ang napakalamig niyang boses. Humigpit rin ang hawak niya sa leeg ko at nahihirapan na akong huminga. Shit, ito na atang katapusan ko. Hinawakan ko ang kamay niyang nakahawak sa leeg ko. Sa hindi ko malamang dahilan, ay tila may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Hirap na akong huminga pero tila isang liwanag ang dumaan at naaaninag ko ang mukha ng taong gustong pumatay sa akin ngayon. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko nang makita ang napakalamig niyang mata. Pero hindi ata ito ang tamang oras para matulala sa kanya dahil konti na lang ay mamamatay na ako. Damn! Ramdam ko ang pagtulo ng luha ko sa sobrang sakit at hirap sa paghinga. Do you want to die by my bare hands or by my bullet? He coldly said. Gusto ko sana siyang sagutin pero tila walang lumalabas na boses sa bibig ko. Shit, fuck, I can't even speak. Inalis ko ang pagkakahawak ko sa kamay niya at inabot ang face mask sa mukha ko at inalis iyon. Ngunit tila hindi niya pa rin maaaninag ang mukha ko dahil hindi niya pa rin pinapakawalan ang leeg ko. Konti na lang talaga ay mawawalan na ako ng ulirat. Damn it. I decided to go to my last resort. This is the only choice I have. Inilagay ko ang kamay ko sa leeg niya at buong puwersa ko itong hinatak papalapit sa akin. The next thing I know, his lips are on mine. Ramdam ko ang pagkabigla niya sa ginawa ko at lumuwag ang pagkakahawak niya sa leeg ko. Hindi pa rin siya nakakabawi sa ginawa ko kaya't kinuha ko ang pagkakataon na iyon para itulak siya kaya't napaupo siya sa kaninang pagkakaluhod. Hingal na hingal akong humiga sa sahig at pinikit ang aking mata. Umubo ako at ramdam ko ang dugo sa bibig ko. Who are you?
Malamig na tanong niya. Hindi ako makasagot dahil pilit ko pa rin hinahabol ang hininga ko. Nang makabawi ako, ay agad akong umupo. Papatayin mo ba talaga ako? Sigaw ko sa kanya. Fuck! Naramdaman ko ang pagkilos niya at ilang segundo pa, ang lumipas ay biglang nagliwanag ang buong kwarto. Napapikit ako dahil nasisilaw. Natalia? Mahinang sabi niya habang nakatayo malapit sa switch ng ilaw. Bakas pa rin ang gulat sa mukha niya at tila hindi makapaniwala sa nakikita niya. Agad siyang lumapit sa akin at hinawakan ang balikat ko. Shit, fuck! Pagmumura niya nang makita ang dugo sa bibig ko. Inirapan ko lang siya at tinulak. Tumayo ako at naglakad papunta sa table at kumuha ng tissue at pinuna sa bibig ko. What the fuck are you doing here? Sigaw niya sa akin. Tila nakabawi na siya sa pagkakagulat at kita ko ang nanlilisik na mga mata niya. Napalunok ako nang makita ang itsura niya na tila papatay ng tao. May itatanong. He cut me off and gripped my arms tightly. Galit na galit siya ngayon at namumula ang mga mukha niya. I almost killed you for Pete's sake. What if I killed you? Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay niya. Hindi ko alam bakit siya nagagalit ng ganito. Then I'll be dead, sagot ko sa kanya. Kinakabahan man, ay pilit kong pinapanatag ang puso ko. Feeling ko ay sasabog siya sa galit at mas lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Pero ilang saglit pa, ay unti-unti rin itong lumuwag at tila kinakalma niya ang sarili niya. What do you want? Are you here to kill me? Binitawan niya ako at bumalik ang malamig niyang boses. Tumalikod siya sa akin at naglakad patungo sa swivel chair at naupo. I'm here to talk to your father. Kinakabahan kong sagot pero nanatili lamang ang pagtitig niya sa akin. My father is not here. This is now my office. I'm the boss now. He said coldly. Ngayon ko lang na-realize na siya na nga pala ang namamahala ng night mafia kaya't sa kanya na itong office na ito. How stupid I am to forget that. Tila nawala ata lahat ng lakas ng loob ko na baon ko pagpunta ko rito. Wala na akong masabi at natahimik na lamang ako. Tumingin sa akin si Spade na tila naghihintay ng aking sasabihin. So, what are you going to say to my father? Maybe I could relay the message, he said. No, I need to talk to him personally, I answered. Mas lalo siyang tumitig sa akin at tila binabasa ang nasa isip ko. Don't you dare make a stupid move against him, Natalia. Seryoso at malamig na tura niya. Is he thinking that I'll kill his father? As much as I want to do that, I know I can't. Huminga na lamang ako ng malalim at sinalubong ang kanyang mga titig. I won't, I answered. Parehas kaming natahimik at tila naging awkward ang atmosphere. Inalis niya ang pagkakatingin sa akin at kumuha ng mga papel sa lamesa niya. Hindi na niya ako pinansin at tuloy-tuloy lamang siya sa kanyang ginagawa. How rude. Nandito pa ako pero nagtatrabaho na siya. It felt awkward standing here and staring at him. I really need to go. At sa tingin ko, ay hindi na ako babalik dahil malamang sa susunod ay mamamatay na talaga ako. You're getting married. Hindi ko alam saan nanggaling iyon at bakit ko nasabi iyon. Damn, sabi ko uuwi na ako eh. What the hell am I even saying? Nakita ko na napatigil siya sa pagbabasa niya at muling tumingin sa akin. Stupid, I shouldn't have said that. That makes the atmosphere more awkward. I wish I could slap this stupid mouth. Yeah, he coldly answered while staring at me. Hindi ko alam pero nasaktan ako sa sinabi niya. I think he really likes Vanessa now. Binigyan ko siya ng pilit na ngiti at tumango. Congrats and best wishes. I tried to maintain my composure and hide every pain in what I've said. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya at pinulot ang face mask na suot ko kanina. Kailangan ko nang umalis dahil anytime ay feeling ko maiiyak ako. I have to go. Paalam ko at nagsimula ng maglakad papunta sa veranda. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa ko nang maramdaman ko ang marahas na paghatak niya sa akin. Tila napakabilis ng mga pangyayari at narealize ko na lang ang sarili ko na nakakandong sa kanya habang prente siyang nakaupo sa swivel chair habang nakahawak ako sa dibdib niya. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko sa posisyon namin ngayon. Damn, ang awkward. Ramdam ko rin ang pamumula ng mukha ko sa hiya at di mapapaliwanag na pakiramdam. Let me go. Naiilang kong sabi at pilit na tumatayo ngunit
Sadyang malakas siya at hinigpitan pa ang pagkakayakap sa bewang ko. Let's stay like this for a minute. Malumanay na sabi niya. Mas lalo pang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin kaya't napalapit ang mukha namin sa isa't isa. I hate this feeling. I want to forget this feeling. Inipon ko ang lahat ng tapang sa katawan ko at sinalubong ang mga mata niya. Napakalamig at walang mababakas na emosyon. Enough of this, Spade. Huwag mo na akong paasahin pa. Huwag na natin paasahin ang sarili natin. You're getting married. Kalimutan na natin ang isa't isa. Kita ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mata niya mula sa malamig na titig ay napalitan nito ng tila ba kalungkutan. Umaasa ka pa rin ba? Nabigla ko sa tanong niya. Hindi ko alam paano ko ipiperceive ang tanong niya na iyon. May part na parang natapakan ng pride ko sa sinabi niya. Hindi ako nakasagot dahil hindi ko rin alam ang sagot sa kanyang tanong. Do you want me to marry you instead? I can't fucking do that right now. Just tell me. Walang bakas ng pagbibiro sa boses niya kaya agad akong kinabahan. Damn, this stupid heart beats again. You can't marry a woman you don't love. I sounded so bitter. Pero tama naman ako, hindi ba? Papakasalan niya si Vanessa dahil mahal na niya ito. Dahil kung hindi naman niya ito mahal, ay madali lang para sa kanya na sumalungat sa kagustuhan ng kanyang ama. He's a fucking mafia boss and no one should dictate his life. You're right. That's why I want to marry you instead. Agad akong napaiwas ng tingin sa sinabi niya. Tila mauubusan ako ng hininga dahil sa mga sinasabi niya. Napapaliw na siguro siya. Ramdam ko ang malalim na pagtitig niya sa akin pagkatapos niyang sabihin niyon. Napatingin siya sa labi ko at dinampi niya ang kanyang daliri doon. Ramdam ko ang paghapdi ng sugat ko nang mahawakan niya iyon. I flinched from the pain and he immediately removed his hands. I can see him clenching his jaw. Please, don't do that again. Stop making stupid stunts to your life, Natalia. Please, let me repay what I've done earlier. Napalunok ako sa mga titig na binibigay niya. Nakita kong may inabot siyang isang remote control at sa isang iglap ay tila nagdilim ang buong paligid. Namatay ang mga ilaw at tanging lampshade sa side table ang umiilaw. Naaaninag ko pa rin ang kanyang mukha dahil sa kaunting ilaw na nanggagaling sa lampshade. He slowly reached for my neck and carefully pulled me close to him. I can feel his warm hands on my nape and it makes me crazy. I can feel my heart terribly beating like crazy when I felt his lips on mine. He's kissing me passionately and slowly as if he's enjoying every second of it. I just found myself responding to his kisses. The feeling was familiar. The sensation and the warmth are very familiar. Then I realized that night was just a dream after all. Our kiss went deeper and wilder. I can feel his hands roaming inside my shirt. Damn, this isn't good. Natigil ang mainit naming halikan nang makarinig kami ng katok mula sa pintuan niya. Mr. Spade, Miss Vanessa is here. Nagkatinginan kami ni Spade sa narinig namin. Tatayo na sana ako sa pagkakandong niya ngunit pinigilan niya ako. Kita ko ang pagkainis sa mukha niya. Open that damn door and say goodbye to your precious life. Leave! Sigaw ni Spade. Hindi ko sigurado kung narinig iyon ng tao sa labas ngunit bigla itong tumahimik. Spade, let me in. Let's talk about the wedding. Rinig ko ang matinis at nakakairitang boses ni Vanessa sa kabilang pintuan. Damn! I heard Spade silently cursed. May kinuha siya sa isang drawer niya at nagulat ako nang maglabas siya ng baril mula doon. Shit, papatayin ba niya ako? Naalarma ako sa baril na hawak niya kaya't tatayo sana ako ngunit tinutok niya ang baril niya sa pinto at pinaputok iyon. Nagulat ako sa lakas ng pagputok nito at nakarinig ng tili mula sa labas. When I said leave, you must leave. Sigaw niyang muli at wala na akong narinig na tao mula sa labas. Damn, he's really a bossy. Now, let's continue our business, he said while smiling playfully. Tila natauhan ako at marahas at buong pwersa akong tumayo mula sa kanya. Sa pagkakataong ito, ay hindi na niya ako napigilan. Spade, do you still love me? Diretsahang tanong ko sa kanya. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha niya at hindi makasagot. Huminga ito ng malalim at tumitig sa akin. I love you. Always. He answered. Then, why are you marrying her? Hindi makapaniwalang tanong ko. Hindi siya sumagot sa tanong ko. Nag-iwas pa ito ng tingin.
They killed my parents and now they might be the one who abducted my brother. So what makes you want to marry her, Spade? I just can't understand you. Hindi ko na mapigilan na tumaas ang boses ko sa kanya. That's what my father wants, he coldly answered. I somehow felt disappointed on what he said. He's a mafia boss. He can do whatever he wants right now, but he chose not to. What's stopping you, Spade? Marami pa ring tanong sa isip ko at hindi ko alam kung saan hahagilapin ang mga kasagutan para doon. Huminga ako ng malalim at sinantabi ang lahat ng ito. Kung malalim ang dahilan na ito, siguradong kahit dumanak ang dugo, ay hindi niya ito sasabihin sa akin. Right now, this isn't my priority. I need to find answers to where my brother is. My brother is my priority right now. Naputol ang aming katahimikan nang marinig ko ang pagtunog ng cellphone ko. Agad ko itong kinapa at sinagot ang tawag. Natalia, where are you? Rinig ko na sabi niya sa kabilang linya. Drevon? Kinakabahang tanong ko dahil tila balisa ang kanyang boses. Stay where you are. Don't go to the mansion. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko, lalo na makarinig ako ng putukan ng barel mula sa kabilang linya. What the fuck is happening? Wait for me. Uuwi ako dyan. Sagot ko sa kanya. Fucking stay where you are, damn it! The mansion is under attack. Tarantang sabi niya. Wait for me. Hindi ko na hinintay ang susunod na sasabihin niya at binaba na ang tawag. Ramdam ko ang pagtitig sa akin, Spade. Sa ngayon ay wala akong panahon. Kailangan kong pumunta sa mansyon ng Seafoods. Hindi siya kumikibo at tila ramdam niya ang kaseryosohan ng nangyayari. Hindi na ako nag-abala pa na magpaalam sa kanya at agad na tinungo ang veranda kung saan ako pumasok kanina. Tinalon ko iyon papunta sa baba ng walang kahirap-hirap at mabilis na tinakbo ang kinaroroonan ng kotse ko. Ilang minuto pa, narating ko na ang mansyon. Wala na akong naririnig ng mga putukan kaya't agad akong bumaba sa kotse ko. Naabutan ko ang mausok na paligid at mga nakahandusay na katawan sa labas pa lamang ng gate. Mabilis ang tibok ng puso ko habang tinatakbo ang loob ng mansyon. May nakita akong isang tauhan ng Seafoods. Nanghihina ito pero buhay pa siya. Agad kong inalalayan nito na makaupo. What happened? Where's Drevon and Tito Greg? Tarantang tanong ko. Nasa base sila, boss. Tumango ako at agad siyang inalalayan. Tinalian ko rin ng tela ang braso niyang may tama ng bala. Matapos nun, ay agad akong kumuha ng barel mula sa mga nakahandusay na lalaki. Tinakbo ko ang pasilyo patungo sa base ng Seafoods Mafia. This is an underground base. Mahigpit ang seguridad at teknolohiya na bumabalot dito. Marami pa rin ang mga patay na kakalat sa sahig at tila wala nang natitira pang buhay. Humahangos akong binuksan ang pintuan patungo sa base. Who the fuck are they? Mula sa kinaroroonan ko, ay rinig ko ang malakas na pagsigaw ng galit na Drevon. Nakita ko ang mga tauhan niya na nakatungo habang tila galit na galit siyang sinesermonan ang mga ito. Master, their tattoo says they're from Aris Mafia. Sa sobrang galit at pagkagigil ni Drevon, ay hindi na niya napigilan ang sarili niya na suntukin ang isa sa mga tauhan niya. What the fuck is wrong with our security? Paano sila nakapasok? They almost infiltrated our base. Hindi na nakasagot pa ang mga tauhan niya at akmang susuntukin na naman niya ito nang agad akong lumapit at sinalo ang kanyang kamao. Enough, Drev! I calmly said. Kita ko ang pagkabiglaan niya pero kalaunan ay bumalik ang galit sa mukha niya. All of you, get the fuck out and clean every mess in this damned mansion. Sigaw niya at agad namang nagsialisan ang mga tauhan. Kasama ba ako sa lalabas? Tom, nakakatakot pala siyang magalit. Napalunok ako nang magtama ang paningin namin. Sabi ko nga, lalabas nga din ako. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palabas pero isang malamig at nagyayelong boses ang pumigil sa akin. Where the fuck you think you're going? Agad akong napalingon sa kanya at parang tangang tinuro ko pa ang sarili ko. Lalabas, sagot ko sa kanya. Damn it, Natalia. Please stay away from danger. If I told you to stay where you are, can you please fucking stay where you are? I can sense frustration in his voice. He's really stressed and furious in what happened. What happened? Hindi ko pinansin ang sinabi niya. Alam niyang hindi ko ugaling manahimik at panuudin na mamamatay ang mga taong importante sa akin. Aris Mafia is really testing my patience. Naikuyom niya ang kamao niya sa galit niya.
This is my first time seeing him being furious as hell. Inamin ko na talagang nakakatakot ang presensya na binibigay niya. Why would they suddenly attack? Ikinubli ko ang takot sa boses ko. They're declaring war. Lalo akong kinilabutan sa tono ng pananalita niya. Huminga ito ng malalim at seryosong tumingin sa akin. You need to go back to Canada. Nandun si Dad. Stay out of this, Natalia. I can sense that he's worried for my safety. Cut the crap. I'm staying. Magkamatayan man. I saw him clench his fist and jaw. Pinipigilan niya ang galit niya at nararamdaman ko iyon. Inis siyang nagpasabunot sa buhok niya at tila walang magawa sa gusto kong mangyari. Alam niyang hindi na ako makukumbinse sa oras na desidido ako sa desisyon ko. Leaving him in this war is the least that I can do. By the way, may balita na ba sa kuya ko? Pag-iiba ko ng usapan. Wala pa, but their sudden attack just proved one thing. He paused for a while and took a deep breath. Aris Mafia wants to be the top in Mafia Constellation organization. Abducting Jack and the attack is their way of declaring war. Nabigla ako sa sinabi niya. Kung iyon ang gustong mangyari ng Aris Mafia, ay kailangan nilang mapatay ang leader ng mga mafia na mas nakakaangat sa kanila. That means, they need to kill Drevon of Sifus Mafia and Andre of Orion Mafia. Hindi ba't kaalyansa ng Sifus ang Aris Mafia? Hindi makapaniwalang tanong ko. Parang noong isang gabi lamang ay nag-uusap pa ang mga ito tungkol sa business. Ngayon ay gusto na nilang magpatayan? That's what I thought too. But I think they're not contented in just being the top 3. Fernando is a greedy son of a bitch. Bakas ang galit niya sa boses niya. I think everything would be different from now on. Drev, I called him when a realization suddenly hit me. He looked at me while waiting for something I'm about to say. Does that mean we are also going against Night Mafia? You know, they have strong bonds. Kinakabahan ako sa isasagot niya. Spade is my friend, but Destiny is really cruel. Yeah, we're going against them. Pigil hininga akong nakatitig sa kanya. He's serious. We can't beat them. Kinakabahan ako sa mga mangyayari. Damn, everything is getting complicated day by day. I'll fight for the pride of Zephos even it cost my life. I don't care if we're going against Goliath. I won't give up without fighting, Natalia. Hindi na ako nakasagot sa sinabi niya. I just don't know what to do when I need to choose between Spade and Drevon. Damn. Ilang minuto pang katahimikan ang namayani sa loob ng base ng Zephos nang makarinig kami ng katok. Pumasok ang isa sa mga tauhan ni Drevon. Boss, malinis ng labas. Inaayos na nila ang mga pinsala at hinigpitan ang seguridad sa buong Zephos subdivision. Napatingin ako sa nagsalita. Mukhang kasing edad lang niya sa Drevon. May itsura ito. Itim na itim ang kanyang buhok at maraming piercing sa tenga. Good, Sight. Prepare our men. We're going to Orion Mafia. Agad namang tumalikod ang tinatawag niyang Sight sa utos niya. His Sight, he's the leader of the Assassins and Defense Unit. Tila nabasa naman niya ang pagtataka ko kaya't agad niyang sinagot ang katanungan sa isip ko. Why are you going to Orion? To Andre? Tanong ko sa kanya. I need to make some negotiations and alliance. Huminga na lang ako ng malalim at tumango sa kanya. Take care, I said. Lumapit siya sa akin at tinawakan ang balikat ko. I'll be back. Tumango ako sa kanya at naramdaman ko ang paghalik niya sa noo ko. Matapos nun, ay tumalikod na siya at naglakad palabas. Inilibot ko ang paningin ko sa kabuuan ng Zephos base. This is the heart of their mafia. Tila isa itong laboratory kung saan ginagawa ang sandata at kung ano-anong kemikal na makakatulong sa kanila. Marami ding nakasabit na kakaibang mga sandata dito. Napakalaki nito at napakahigpit ng seguridad sa bawat bagay na hahawakan mo. May mga pintuan dito na gawa sa salamin, ngunit walang bagay ang kayang bumasag rito. Hindi ko alam ang nasa likod ng mga pintuan na iyon, pero nasisigurado kong kung mapasok man ito ng kalaban, ay babagsak ang Zephos. Umalis ako sa base nila, naglakad papasok sa mansyon. Malinis na ito at walang bakas ng nangyaring karahasan. Umupo ako sa sofa at pumikit. Nasaan na kaya ang kuya ko? Hindi ko mapapatawad ang Aris kung may nangyaring masama sa kanya. Narinig ko ang pagtunog ng cellphone ko, kaya't kinapak ko ito sa bulsa ko. Itinapat ko ito sa tenga ko at hinintay ang magsasalita mula rito. It's been a long time, Natalia.
Agad akong napadilat at napabalikwas nang marinig ko ang boses na iyon. Where's my brother? Seryoso at may bantang sabi ko habang nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Don't worry, he's still alive. A little bit of torture won't kill him. Rinig ko pa ang paghahalakhak nito na parang nasisiraan na ng bait sa kabilang linya. Umigpit ang hawak ko sa cellphone ko at pinipigilan ang sarili kong emosyon. I'll fucking kill you, sabi ko pero isang mapang-asar na tawa lamang ang isinukli niya. If you want to see your brother, go here alone. Matapos niyang sabihin iyon ay pinatay na rin niya ang tawag. May sinend siya na location sa akin kaya't wala na akong sinayang na oras at nagmadaling lumabas ng mansyon. West Seaport, 11 p.m. sharp, Stormy Act. Paglabas ko ng mansyon ay nakasalubong ko si Sight at tumigil ito nang magkalapit kami. Where are you going, Frost? Lalagpasan ko na lang sana ito at hindi na sasagutin ngunit hinigit niya ang kamay ko. Back off, I'm in a hurry. Sagot ko at agad na inalis ang pagkakahawak sa kamay ko. I'm going with you. Tila nagpantingan-tenga ko sa sinabi niya. This guy is seriously getting into my nerves. Shut the fuck up. Inis na sabi ko at nang madaling tumalikod at maglakad papunta sa kotse. Inutusan ako ni Master Dravon na huwag kang papaalisin dito. Kung ipagpipilitan mo na aalis ka rito, ay mabuti pang sumama ako sa'yo. Kung hindi ka papayag na sumama ako, ay mamamatay muna ako bago ka makaalis. Tila alam ko na ang nais niyang ipakahulugan. Tinignan ko ang oras at 10 p.m. na. Damn, isang oras na lang ang natitira. Ayoko nang sayangin pa ang oras ko sa kanya. Sumakay agad ako ng kotse at naramdaman ko ang pagsakay niya sa passenger seat. Mabilis ko itong pinaandar at nilisan ng mansyon. You'll stay in this car. Huwag kang magpapakita kahit kanino. You'll be my backup. Paliwanag ko sa kanya habang pinapahururot ang sasakyan. Tila nagtataka siya sa sinasabi ko at hindi maintindihan ang nangyayari. 45 minutes. Pwede mo kong sundan pag hindi ako nakabalik within 45 minutes. Tila hindi pa rin niya naiintindihan ang mga sinasabi ko dahil nakakunot lang ang kanyang noo. What are you saying? Sa wakas ay tanong niya. Akala ko habang buhay na lang siya mangungunot ng noo dyan. Storm called me. I was supposed to go there alone pero nagpumilit ka. Mapapahamak ang kapatid ko pag nalaman na may kasama ako. So please, stick with my plan. Sabi ko sa kanya. Palinga-linga ako sa oras dahil kailangang eksaktong 11 ay nandoon na ako. Are you crazy? What if this is a trap? Kailangan malaman to ni Master. Shit. Hindi na niya naituloy ang sasabihin niya nang bigla kong ipreno ang kotse ko at muntik na siyang mauntog sa lakas ng impact. Shut your mouth or I'll kill you. Seryoso ang sabi ko. Nakita ko ang paglunok niya at hindi na muling magsalita pa. Pinaandar ko ulit ang kotse at ilang minuto pa ay natanaw ko na ang dagat. Bababa na sana ako ng kotse nang bigla akong pigilan ni Sight. 45 minutes. Wear this. Sabi niya kaya tinanguan ko na lamang siya. Tinignan ko ang sinuot niya sa akin at nakita ang isang maliit na hair clip sa buhok ko. That's tracking device connected to my phone. He explained. Tumango ako at agad na lumabas sa kotse. Isang maliwanag at agaw pansin na yate ang sinumulubong sa akin na lumulutang sa may karagatan. Malayo man ay kitang-kita ang pangalan na nakasulat rito. Storm Yacht. Kinapak ko ang baril na nasa likodan ko at agad na tumakbo papunta sa dagat.